Yan yung mga banal na bagay tulad ng mga imahen, damit, gamit, holy water, o yung mga nobenang dinadasal natin, yung mga panalangin na iyan. Lahat ng iyan, yun ang layunin. Dahil lahat ng ito, pwedeng gamitin ng Panginoon para yung hinihiling natin o yung mga biyayang kinakailangan natin ay ating makamit. Kaya sana maging malinaw sa atin na kapag tayo ay namimintuho gamit ang mga bagay na ito, hindi yung mga bagay na ito ang ating sinasamba, hindi itong mga bagay na ito ang ating pinananaligan, kundi ang Diyos na makapangyarihan na siyang kumikilos sa lahat ng bagay kahit pa sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng bangka. Sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalan Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating na mga bahay mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi at sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag. Manalig ka." At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao.
Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Tayo pong mga Pilipino, pag nagdarasal, kung minsa'y napupulaan ng ibang pananampalataya. Paano ba naman kasi, pag nagdadasal tayo, lalo na sa mga imahen, hindi pa tayo nakukontentong nagdadasal lang. Hinihipo natin yung kamay natin, o kaya yung panyo natin, tapos ipapahid natin kung saan masakit, kung anong bahagi ng katawan yung nangangailangan ng kagalingan, o kung minsan, di ba, yung litrato ng mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama, ipinapahid natin sa mga imahen, at nakatutuwa pong tingnan na hindi lang pala tayo yung ganito. Kahit po ang Santo Papa, mapapansin ninyo, pagka may pinupuntahan siyang mga shrines, o mga lugar kung saan maraming nagdedebosyon ng mga tao, ganun din ang ginagawa niya. Humahawak din siya sa imahen, nagdadasal siya, nag-aantanda siya ng krus. At hindi lang po yan sa mga imahen, no? Dito sa atin, yung pinto ng simbahan, napapansin ko, marami pagka nakasarado yung pinto, o kahit nakabukas sa umaga, madaming humahawak dyan sa pinto at nagkukrus, nag-aantanda ng krus. Bukod doon, meron ding ilang mga tao na nagdedebosyon sa mga relikiya. Ano po ba yung mga relikiya? Ito yung bahagi ng katawan ng mga santo na nakalagay sa isang lalagyan. O kaya naman ay yung mga gamit na nahawakan nila o isinuot nila. Ang tawag po doon ay mga relics. At hinahalikan natin yan, pinararangalan natin yan, sapagkat yan ay alaala ng mga banal. At hindi lang yun kapag dumadating ang Santo Papa, may ibang mga tao, makita mo, hinahawakan yung damit ng Papa, kagaya ng babaeng dinudugo sa Ebanghelyo natin ngayon, at feeling nila, parang nahawakan na rin nila ang Diyos. Alam ninyo, sa maraming pagkakataon, kahit po ako nararanasan ko yan, na mayroong mga nagsisimba, mga taong lumalapit, hinahawakan yung damit ko. Nag-aantanda ng krus. Sa loob-loob ko, ako ba'y ang Panginoon? Pero hindi. Ano ang makikita natin sa lahat ng ito? Yung napakatibay at napakalalim na pananalig ng mga tao na kahit mga simpleng bagay, damit, imahen, relikiya, lahat ay pwedeng gamitin ng Diyos upang daluyan ng kanyang kapangyarihan. Amen ba yon? Naniniwala ba kayo doon? Kahit na anong bagay, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay ay pwede rin niyang gamitin para maging daluyan ng kanyang kapangyarihan. At sa kasaysayan ng simbahan, napakarami pong magpapatotoo niyan na yung mga imahen, halimbawa ng Nazareno, bakit ba napakaraming deboto? Kasi napakaraming nakaranas ng himala sa pamamagitan ng pamimintuho sa Diyos gamit ang imahen na ito. Di ba? Yung babaeng dinudugo sa Ebanghelyo, ito yung batayan ng ating pananampalataya. Bakit pinapayagan sa atin yung debosyon sa mga tinatawag na sacramental? Sabihin nyo nga, sacramental.
Ito po'y mga panalangin o bagay na siyang nagpapalalim ng ating pananampalataya. Mga simbolo na tumutulong sa atin para makapagdasal at para mas lalong lumalim ang ating ugnayan sa Panginoon. Kaya po yan yung mga banal na bagay tulad ng mga imahen, damit, gamit, holy water, o yung mga nobenang dinadasal natin, yung mga panalangin na iyan. Lahat ng iyan, yun ang layunin. Dahil lahat ng ito, pwedeng gamitin ng Panginoon para yung hinihiling natin o yung mga biyayang kinakailangan natin ay ating makamit. Kaya sana maging malinaw sa atin na kapag tayo ay namimintuho gamit ang mga bagay na ito, hindi yung mga bagay na ito ang ating sinasamba, hindi itong mga bagay na ito ang ating pinananaligan, kundi ang Diyos na makapangyarihan na siyang kumikilos sa lahat ng bagay kahit pa sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Sa totoo lang, hindi nyo na kinakailangang lumayo. Kayo mismo, hindi ba't pwede rin kayong gamitin ng kapangyarihan ng Diyos para magdulot ng kagalingan sa kapwa? Ako nga po pagka nagkakasakit ako, pinepray over ako ng nanay ko. Kayo, di ba, kapag may problema kayo, kapag meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, ano ang nagbibigay ng gaan ng kalooban sa inyo? Di ba yung pakikinig ng isang kaibigan, pagyakap sa inyo, pagtapik sa inyong balikat, paghawak sa inyong mga kamay, pag-akbay sa inyo. Yan mga bagay na iyan, para yung mga sakramental na nagpapaalala sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Kaya ginagamit din pala ng Diyos tayo, yung katawang lupa natin kahit nabubuhay pa tayo, bilang mga pinagpala at pinabanal ng Espiritu Santo sa binyag, tayo mismo ay pwedeng daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya minamahal ko mga kapatid, huwag natin pagtatawanan yung payak na pananampalataya ng mga tao na humahawak sa imahen, naniniwala, humahalik sa mga relikiya, o kahit na yung mga humahawak ng damit ng pare. Kasi kahit payak ang kanilang pananampalataya, may malalim na pinaguhugutan yon. Amen? At tandaan mo, kagaya ng ibang mga sakramental, ikaw din pinabanal ng biyaya ng Diyos sa binyag. Kaya kahit ikaw, pwedeng gamitin ng kapangyarihan ng Diyos upang magparanas sa iba ng kagalingan at ng kanyang biyaya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.